Praise God. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Amen. How many more are excited today? Say amen. Ayan. Pakisabi naman sa katabi mo, tuwang-tuwa ako na ikaw yung katabi ko. Ayan. Sige po, parehong side. Ayan. Sabi mo sa kanya, tuwang-tuwa ako na ikaw yung katabi ko. Praise God. Can we all stand right now? Hallelujah. Praise God. Welcome po to His Life City Church. Welcome to the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. Right now po, we'd like to give a special shout out, welcome sa mga first time guests po namin, meaning first time niyo po naka-attend dito sa His Life. If it's your first time today, please raise your right hand para ma-welcome po namin kayo. Amen. Palakpakan po natin sila. Welcome po. Good morning. Welcome po. Welcome. Welcome po. Meron pa po ba? Banda dito? Ayan. Alright. Once again, let's just welcome our friends who came in for the first time. We're just so glad, we're just so blessed that you're here today. We want to let you know how we know what love is. It says in 1 John 3:16, this is how we know what real love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. Amen? Amen. Alright. Right now po, we're gonna read a text from the book of Psalms. No? Ang sabi po ng Bible, Psalm 105, sabi niya, "Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people." Sino po dito yung handang magpasalamat kay Lord today? You know, when we look back this whole week, I mean, I will not be surprised kung iba-iba pong mga kwento, mga pinagdaanan natin, iba-ibang mga challenges, iba-ibang mga struggles and all. But praise the Lord, we are here today by the grace of God. Hallelujah. And I'm praying that we have this heart today, a heart that is just so filled with gratitude and thanksgiving kasi alam po natin that it was God who sustained us. Amen? And then it says this in verse 2, sing to Him. Amen. Talagang tayo po ay mapapakanta, mapapaawit. Sabi niya, sing praises to Him. Speak of all His wonderful acts and devoutly praise them. Next line. Verse 3 says this, glory in His holy name. Let the hearts of those who seek and require the Lord as their most essential need rejoice. Hallelujah. Can you turn to your neighbor right now and say more, rejoice. Come on. With conviction, say more, rejoice. Amen. You know, today is a day of rejoicing. Today is a day of celebration. Amen. And then it says this, sabi niya, seek and deeply long for the Lord and His strength, His power, His might. Seek and deeply long for His face and His presence continually. And then verse 5 says this, remember with awe and gratitude the wonderful things which He has done. Amen. Wow, beautiful. 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 Bow your heads closed, right hand on the Spirit. Father, this is our hearts today. We come to You celebrating Your love, celebrating You. We come today, Lord, into Your presence with a grateful heart. Lord, salamat po na lagi po kayong nananatiling tapat. Thank You, God, for Your grace. Thank You, Lord, for Your goodness. Thank You, Lord, for Your love. And today, God, we will praise You. We will worship You, Lord, because You deserve it all. Lord, salamat po. This we pray in Jesus' name. And everybody said, amen and amen. Let us now worship and praise the Lord. Father, kindness, You have poured out grace. You brought me out of darkness. You have filled me with peace. Giver mercy, You're my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Faithful You are. Faithful forever You will
We say, I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithful. Sing it again. I will rest in your promises. My confidence, oh, is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithful. I will rest. I will rest in your promises. My confidence is your faithful. I will rest. I will rest in your promises. My confidence is your faithful. Faithful, you are. Faithful, forever you will be. Faithful, you are. For your promises are yes and amen. Faithful, you are. Faithful, forever you will be. Faithful, you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. You believe in the promise giver, give him praise. Don't hold it in. Offer your praises unto the Lord. Praise you in faith. So is a lamp unto my feet. Your way is the only way for me. It's a narrow road that leads to life, but I wanna be on it. It's a narrow road, but the mercy's wide, 'cause you're good in your promise. Do you believe it? I'll take you at your word. If you said it, I believe it. I've seen how good it works. If you started, you'll complete it. I'll take you at your word. As you spoke, and the chaos fell in line. Well, I
And wear that confident smile, knowing that God is with us. Amen. Thank you, Jesus, for this moment. We thank you, Lord, for we can cling to you, Lord. We can hold on to you. We can hold on to you and your promises, Lord, for you are a promise-keeping God, and we appreciate everything that you are doing for us, Lord. Thank you for the love. Thank you for the grace that enables us to do this, Lord, oh God, for you, giving our highest praise, our worship, Lord, oh God, to you alone. Maraming salamat po at sa amin niyo po ibinigay ang napakagandang pribilehyo pong ito, Panginoon. Dinadakila ka namin, Yahweh. Itinataas namin ang pangalan mo, Jesus. Kayo lang po, Panginoon, ang tanging rason kung ba't nandito kami ngayon, Panginoon. Salamat po sa presensya niyo. Salamat po sa inyo, O Diyos. Si Yahweh ang aking pastor, di ako makukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya sa tahimik na batisa. Pinanunumbalik niya aking kalakasan. Pinapatnubayan ang bawat hakbang. Di ako nag-iisa. Pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ko'y mananahan. Si Yahweh ang aking pastor, sa aking kalakasan. Takot ay walang lugar sa pusong may tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw sa akin ang lahat-lahat. Yahweh, Yahweh, pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ko'y mananahan, Yahweh,
O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang babantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang
Salamat po, O Diyos. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? At pahintulutan po natin ang Diyos na yakapin tayo, hagkan tayo, at ibulong sa atin ang lahat ng ating panagdadaanan ay maaayos ayon sa Kanyang tamang panahon. Come on, allow the Lord to embrace you right now. Allow the Lord to kiss you and whisper to you that everything will be all right because He makes all things beautiful in His time. Thank you, Jesus. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, let's give God the best clap offering this morning. Yes, hallelujah. Oh, Rabasaka Trabahandirebe. Shakraba. Come on, give Him praise. Put those hands together and let's fill this place with the glory of the Lord. Make a joyful noise. Hallelujah! Thank you, Jesus. Woo! Thank you, Jesus. Banal na Espiritu, pinagpapala ka po namin at kinikilala sa aming kalagitnaan. Kayo pong malayang kumilos sa bawat isa. Dalangin po namin, O Diyos, pagpalain mo ang inyong salita, pagpalain mo ang inyong mga anak, pagpalain mo ang inyong lingkod. Wala pong ibang maluwalhati kundi kayo lamang dahil kayo lang ang totoong banal, tapat at hindi nagbabagong Diyos na tunay. Sa inyo pong papuri, sa inyong pagsamba, ito pong aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Joyful Sunday, everyone. Welcome to our Sunday worship celebration. And this is His Life International City Church. And we are the church that... Yan, salamat po sa mga okay lang po kayo. Okay. Excited po ba kayo ngayong umaga? Alam niyo po, pagdating ng third celebration, sobrang taas po ng expectation namin, kami na mga nangangaral po. Kasi po, alam namin, yung sa third celebration, kompletong tulog, nakapag-almusal, diba, hindi nagmamadali. So pagdating dito, naniniwala kami, mataas yung energy level nila. Kaya minsan pa po, ulitin natin, welcome to the church that... Palakpakan po natin ang Panginoon. Woo! Thank you, Jesus! Alright. Sige po, pwede na po tayong maupo agad-agad. Nais ko pong ating puntahan, ang ating aralin ngayong umaga. Pahintulutan niyo po akong basahin ang Isaiah 53 verses 1 to 6 and I'll be reading from the New International Version. Ang sabi po ng verse 1, who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before Him like a tender shoot and like a root out of a dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to Him, nothing in His appearance that we should desire Him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, He was despised and we held Him in low esteem. Kayo po na nagtatanong kung ano itong binabasa natin o sino itong binabasa natin. Ito po ay isang messianic prophecy ni Isaiah patungkol kay Jesus. Na si Jesus daw po, balang araw, darating siya, pero hindi siya sikat, hindi siya kapansin-pansin, at sa katunayan, hindi siya tinatanggap ng marami. At isa po sa tawag sa kanya, He is a man that is familiar with pain. He is a man of suffering. Ang sabi po ng verse 4, surely He took up our pain and bore our suffering. Yet, we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. Akala daw po natin yung nangyari kay Jesus ay kabayaran ng kanyang mga pagkakamali kaya pinarusahan siya ng Diyos. Pero sa totoo lang, binata niya yung sakit na tayo dapat ang nagbata. Pinasa niya yung kasalanan na tayo dapat ang pumasan. Sabi po ng verse 5, but He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities.
Siya daw po ay nasugatan dahil sa ating pagsalangsang at siya ay pinarusahan. Okay? Dahil sa ating kasalanan, ang parusa na nagdala sa atin ng kapayapaan ay siya ang pumasan. At sabi po dito, and I love this part that says, and by His wounds, we are healed. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi po ng verse 6, we all like sheep have gone astray, and each of us has turned to our own way. Tayo daw po ay parang mga tupa. Ang lahat po ng tupa magsabi ng, ay, kambing ata yun. Ang lahat po ng tupa magsabi ng, baha. Yan, nakalaking baka. Sabi po dito, we all like sheep have gone astray, each of us have turned our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Sa totoo lang po, ang lahat ng ito na pinagdaanan ni Jesus ay hindi niya tinanggihan. Bagkus niyakap niya ng buong puso dahil pagdating ng bagong tipan, gusto niya na yung lahat ng nangangailangan ng kaaliwan at kalakasan ng loob ay mabigyan niya ng sapat na pag-comfort. Ang sabi po ng 2 Corinthians 1 verse 4, God or He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Kaya nga po, minabuti ni Jesus na pasanin ang krus, maging yung kasalanan na tayo dapat ang magbayad, binata niya. Dahil balang araw, yung kaakibat noon na kaaliwan ay pwede niyang ipasa sa atin. Ngayon pong umaga, nais kong pag-aralan natin ang paksang ito. Christ is my burden bearer. Understanding redemptive suffering. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at dinadakila at patuloy pong kinikilalang patnubay ng inyong banal na spirito. Diwang banal, kayo pong totoong tagapagturo sa aming kalagitnaan. Kaya dalangin po namin, patuloy kaming akayin sa landas ng inyong kalooban. Patuloy niyong hubugin ang larawan ni Kristo sa aming mga buhay. At dalangin po namin, O Diyos, kayo higit kanino paman ang marinig namin. Binibigyan ka po namin ng laya. Kayo po ang kumilos, mangusap, buksan niyo ang aming mga spiritual na pandinig. Bigyan niyo po kami ng mga pusong nagpapaturo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Allow me to start off by asking, alam niyo po ba kung hanggang saan ang threshold ninyo sa pain? Yung hanggang saan po yung kaya niyong tiisin pagdating sa sakit? So i-grade po natin, no? 0 to 10. Yung 0 to 5, yun yung mababa. Tapos 5 to 10 or 6 to 10, yun yung mataas. Okay? You can answer po by raising your hands. Sino po dito ang palagay nila, ang threshold nila sa pain ay 0 to 5? Taas po ng kamay. Yan, yung medyo mahababo sakit nila, makayang matiisin. Yan, nagtas ka. Mapilan-pilan. Siguro naman 5, makanyan, kaya 7. Sino po dito yung mataas yung threshold nila sa pain? Yung tipong 6 hanggang 10. Wow! Yan. Marami po dito medyo matiisin. Ito po ay kalkula ko lang naman. So meron po nagtaas dun sa mababang threshold, may nagtaas dun sa mataas ang threshold. Yung pong mga hindi nagtaas, kalkula ko lang po, no? Palagay ko lang, mga wala ho kayong pakiramdam. O yung tipong manhid ba? O baka hindi nyo alam kung ano yung threshold. Baka wala kayong threshold. Meron kayo stronghold. Meron lang po. Anyway, pag-usapan po natin ito dahil isa sa mga bagay na minsan na pagkakamalian po natin. Akala ho natin kapag naging Kristiyano na tayo, nakakilala tayo sa Panginoon, mawawala na ang lahat ng mga painful experience. Mali po. Okay? Bagaman mayroon na tayong personal na relasyon sa Diyos, hindi po ibig sabihin nun, isasalba tayo ng Diyos sa mga masasakit na karanasan. Ang sinasabi lang po niya ay,
dumaan man tayo sa masakit na karanasan, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Okay? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Alright. Si Professor Bruce Waltke po, i-describe niya ang mga Kristiyano kung paano daw po sila tumutugon sa pain, how they respond sa pain. Minsan daw po, siya at yung kanyang anak ay iniligtas nila ang isang ligaw na ibon na gustong lapain ng pusa. Kaya alam niyo po yung mga ibon na may mga pipit, tarat, yung mabababa ang lipat, tapos kapag pagod na, nahahabol ng pusa. Okay? So, nakita po nila itong ibon na to. So, they tried to save the bird. At doon po sa observation ng mama, meron siyang baling pakpak. Pero kahit hawak po niya, nagpipilit umalpas yung ibon. Nagpipilis lumipad palayo. Nagpipilit. Okay? On the other hand, ikumpara daw po natin yon sa batang may sakit. I remember my daughter when she was less than a year old, she contracted Kawasaki disease. And part of the curing session ay kailangan siyang injectionan at kailangan siya lagyan ng swero. Pero dahil maliit pa po si Janelle noon, hirap po silang lagyan ng swero. Kaya po magwalaya. Gulabak ng gulabak. Talagang iyak po siya ng iyak sa sakit at talagang nagwawala siya. Pero all throughout, habang umiyak siya at nagwawala, kapit na kapit naman siya sa akin. As in, kulang na lang, lumubog siya sa akin sa sobrang kapit niya dun sa pinagdadaanan niya. Okay? Sabi po ni Professor Bruce, pain ought to make us more like a sick child or a hurt bird. Dapat daw po tayo bilang mga Kristiyano, ang tugon natin sa sakit, katulad ng batang may sakit, hindi katulad ng nasaktang ibon. Bakit? Kasi ang nasaktang ibon, lilipad palayo. Diba? Pero yung bata, ano nangyayari sa bata pag may sakit? Nagiging clingy. Mga parents, po ba? Putang di nga anak, tama, sakit la, berat la. Sagli, mga palina ako. Mama. Ha? Tayo daw po bilang mga Kristiyano, mas masakit ang pinagdadaanan natin, dapat mas clingy tayo sa Panginoon. Come on. Amen? Dapat to mas masakit yung karanasan, mas maigpit yung kapit sa Diyos. Dahil sa totoo lang, siya lang naman ang pwede magtawid sa atin sa ganung paraan. Sabi nga po, pain is not good in itself. Wala naman pong mabuti dun sa masakit eh. Kaya lang po, what is good in any painful experience is for the sufferer. Yung dumadaan po sa painful experience, natututo siyang magpasakop sa kalooban ng Diyos. At yun namang nanunood dun sa mga nagsasuffer ng painful experience, nagdadalang habag siya. And sabi doon, and for the spectators, the compassion aroused and the acts of mercy to which it leads. Yan pong observation ni C.S. Lewis sa kanyang librong The Problem of Pain. Ito naman pong observation ko. Ako po, I've been living this life for more than 5 decades. Sa loob po na mahigit 5 dekada at mag-aapat na taon na naglalakad ako dito sa buhay nito, may karanasan na rin po ako kahit papano. Marami na akong puting buhok. Ang masasabi ko po, marami na akong peklat sa pakikipaglaban sa buhay. Pero ito lang ang natutunan ko. May mga bagay at aral na hindi matututunan maliban lamang sa pamagitan ng sakit at paghihirap. There is a virtue and lesson that can only be learned through suffering and pain. Mas madali pong kausap at mas masarap katrabaho yung mga taong may pinagdaanan. Dahil alam mo, subok na nila yung ginagawa nila. Nandiyan pa po ba kayo? One of the purpose daw po ng buhay is to serve others. No? Ang isa po sa dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay para maglingkod sa ating kapwa. Ang isa po sa pinaka mababang uri ng buhay ay yung hindi mo alam kung anong dahilan bakit ka nabubuhay. Yung day in, day out, you eat, you sleep, and you eat again and you sleep again, ay gigising ka muna pala, okay? Pero hindi mo alam anong purpose ng buhay mo. That is so sad. Okay? Pero kapag may Kristo ka sa puso at alam mo na bahagi
ng dahilan ng buhay mo ay maglingkod sa iyong kapwa. Kahit yung hirap na pinagdadaan mo, even the pain that you're going through, God will redeem that so that you become a better service to other people. Na yung pinagdaanan mo, nakakatulong yun para maging epektibo ka sa paglilingkod sa iba. Amen. Ang lahat po na nakakasunod, magsabi ng amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Alright? Yun daw pong pain or suffering or burden, they make us more empathic to those who are experiencing the same kind of pain we are in. Rather than focusing on our own pain, we can choose to redirect our focus to helping others in pain also. In short, nakakita na po ba kayo ng pusa na nasugatan tapos nandun lang siya sa sulok at dinidilaan niya yung sugat niya? Huwag daw po tayong maging ganon. Ay, pag may pinagdadaanan ka, pag may masakit na nangyari sa buhay mo, huwag kang mag-self-pity. Lumabas ka at maghanap ka ng tao na dumadaan din sa ganong karanasan. And try to encourage them. Try to minister to them out of your personal pain, and you will realize it is not that worse after all. Hindi naman pala ganun kagrabe yung pinagdadaanan mo kumpara sa iba. At po na nakakasunod magsabi ng amen. Sabi nga po ni Jesus, Jesus wants to redeem our suffering. Kaya nga po, He's a man of suffering, He's a man of lowliness, He's acquainted with pain. Alam lahat yan ni Jesus. At gusto po ni Jesus na anuman ang pinagdadaanan nyo, whether yan ay emotional, relational, physical, spiritual, lahat na. Kasama na regular at special. Kahit ano yan, ang sabi ni Jesus, i-redeem ko yan. Tatapusin ko yan. I will put an end to your suffering and I will Kaya nga po, paano nagiging redemptive ang ating suffering? Redemptive suffering is when you use your pain, the one that you're going through, to help other people. Kaya nagiging makabuluhan yung masakit sa'yo kasi ginamit mo yung sakit na yon para mabawasan yung sakit ng ibang tao na dumadaan din doon. Di ba? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 1, verses 4 to 6, God comfort us in all our troubles so that we can comfort others when they are troubled. We will be able to give them the same comfort God has given us. Kaya nga po, minsan kaya hindi tayo epektibong comfort sa iba. Kasi kapag may pinagdadaanan tayo, instead of focusing doon sa redemption ng pain mo, nagko-complain ka. Kaya ka mabibiyasa. Kaya magluwat. Nano na naman ini yan. Nung kapila ko may Bible, kanta kayo mga pa kanya na. Nano ini, kung turo magreklamo, mga Greek po ang sinasabi ko. Mas madalas kasi na nagre-reklamo tayo, mas madalas na nagko-complain tayo, nami-miss out natin yung tinuturo ng Lord. And not only that, hindi tayo nagiging blessing doon sa mga taong dumadaanan din ng same na pinagdadaanan natin. Sabi po ng verse 5, for the more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Alam niyo po ang difference ng ambon at shower? Ako po, ayaw kong umambon, lalo na pag bagong car wash yung sasakyan. Yung kinang na kinang siya, tapos gandang-ganda ka, no? Tapos paglabas mo ng garahe, aning ambon. Saguling ambon. Pagkatapos nun, anong nangyari? Sunod sa ambon, sikat ng araw, ihip ng hangin. Parang nag-ipon lang ng alikabok yung sasakyan mo. Diba? Whereas kung shower, lalo na yung shower, malalaking patak, at malakas, at medyo matagal, ano mangyari? May kalibre kang car wash. Ano sabi po ng Biblia? Sabi po dito, for the more we suffer for Christ. Mas marami tayong pinagdadaanan. Pansinin niyo po, ang category is, for the more we suffer for Christ. Naghihirap ka sa tamang dahilan. May pinagdadaanan ka sa tamang dahilan. The more we suffer for Christ, the more
God will shower us with His comfort through Christ. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po dito sa verse 6, even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation. For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things we suffer. Okay? Tanong ko lang po, mabilis lang. Sino po ang mas qualified mag-comfort sa isang taong namatayan? Yung taong namatayan din. Right? Sino ang qualified na mag-comfort sa taong addict? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ka addict. Totoo po, no? We can only comfort to a certain degree that we have experienced it personally. Mas nagiging epektibo tayo kung tayo pinagdaanan natin yon, no? Kaya nga, sino ang pwedeng mag-encourage dun sa addict? Di yung kamukha niyang addict. Okay? Yung, sino nakakaintindi sa tukhang? Di yung tukhang din. Ha? Dito ang addict natin mo, kayong sigarilyo. Malawot siya pa dyan, tsuketang kanto, babaw na. Miss ko na yung asukan. Magluto ka. Mga addict sa alak, no? Sana naman po, wala na. Yung pagbukas ng bote, pag dinig pa lang doon, natuto yung lalamunan. Gagalgal ko lang. Miski sirbesto. Addict, eh. Pero alam niyo po, sa lahat ng addict na nakakilala kay Kristo at pinalaya sa kanilang addiction, sila ang gagamitin ng Diyos para marami pang addict ang makakilala sa Panginoon. Amen? Who is qualified to walk with someone who was diagnosed with cancer than the one who fought cancer himself and was called cancer survivor? Kanina po sa second celebration, while I was preaching this, I was highly hypothetical that somehow makapagbigay ito ng encouragement sa mga nakikinig. Tapos, nung nasa labas na po ako sa may overflow, a couple approached me. At taga Bulacan po sila, nilapitan po ako ng mag-asawa. Tapos yung misis nakasombrero po, naka-wig. Sabi niya, Pastor, ambos lang po namin kayo, magpapapray po kami. Sabi niya, sabi, ano papapray natin? Kotse, sasakyan, motor, may karawahi kayo ulit? Sabi ko, hindi po. Actually po, si Mrs., he was diagnosed with breast cancer. Natigilan po. Sabi niya, kaya po, kalbo na po ako. Kaya nakaka-relate po ako doon sa sinabi niyo kanina. And we started praying. Tears flooded their faces. I was at a loss, searching for the right word to utter, hoping that my prayer will bring them comfort. Pero hindi ko winis na, Lord, magka-breast cancer ako para makarelate ako. Ang pinag-pray ko lang po ay, Panginoon, ang karamdamang ito ay hindi sa kamatayan, kundi sa inyong kaluwalhatian. Malalampasan nila ito para sa inyong kapurihan. Amen? That's why today, I know what I don't necessarily know. No? Hindi po ako nagpapasiay yung pinapaimbestiga ko kayo isa-isa para malaman ko ano pinagdadaanan. Hindi ho, bahala na pong Holy Spirit doon. Basta ako sasabihin ko lang kung ano yung pinapasabi niya. Pero ano man po ang pinagdadaanan nyo, ito lang po ang encouragement sa atin ng Lord. That is in preparation for greatness. Because God will eventually use your pain and suffering as redemption dun sa mga taong dadaan din dyan. Kaya huwag mong sayangin ang karanasan mo sa pamagitan ng pagkaawa sa sarili mo at pagrereklamo. Because Jesus promised, He will redeem our suffering. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Whatever pain you are suffering right now, God
will repurpose it to help others if you will only surrender your suffering to Him. Ang inaaral po natin ito, Christ is my burden bearer. Marahil pong inisip ng iba, kung si Christ ang burden bearer ko, di dapat bitbit na niya lahat? Dapat wala na akong pinagdadaanan. Hindi po ganun. Nakakasunod po ba tayo? Tayo po kasi ang ugali natin, pag may katulong, yung katulong na lahat, kaya nga kita kinawang katulong, katulong po siya, ibig sabihin tutulong lang, hindi siya lahat ang gagawa. Andiyan pa po ba kayo? Kaya nga tayo kumuha ng yaya. Minsan, pag si yaya na lahat. Kaya ang alam nung anak, yung yaya ang nanay niya. Mas gusto niya sa yaya. Hindi po eh. When we say burden bearer, may konsepto po kasi sa Israel, yung inaano nilang mga beast of burden o yung mga isinasaka nilang mga kalabaw doon o baka. Hindi po katulad ng sinasaka natin dito na isahan lang yung kanilang pamatok. Doon po yung pamatok nila or yung kanilang anchor na ganun, no? Dalawahan, minsan apatan. So merong dalawa o merong apat. Ang tawag ho doon, burden bearer. Magka-share ho sila. Are we following? When we say Jesus is our burden bearer, no? Kasama ho natin siyang bumubuhat, pero hindi niya tayo tinatanggal o inaabsuelto doon sa pinagdadaanan natin. Are we following? Okay, kaya po, we need to understand, yes, the Lord will be with us, but He will not take us out of our problem. Hindi porke Kristiyano ka na, wala nang problema, wala nang pagsubok, wala nang kaguluhan, hindi. Ang pangako ng Diyos, anuman ang daanan mo, sasamahan ka niya. He will be with you when you walk through the fire. He will be with you when you walk through the water. He will be with you even when you walk under the shadows of death. Yun ang pangako ng Diyos. That's why, humugot tayo ng encouragement doon sa katotohanan na anuman ang pagdaanan ko, ayos lang kasi alam ko, kasama ko ang Diyos. At ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan hanggang malampasan natin ang mga pinagdadaanan natin. Come on! Come on! Kaya po sa totoo lang, no? Pili po tayo, anong gusto natin? Yung puno ka ng problema pero ramdam mo kasama mo ang Diyos? O yung wala kang problema pero ramdam mo wala din ang Diyos? Sabi ng isa, Pastor, pwedeng walang problema pero andin din ang Diyos? Later on, we will understand. Ito pong unang punto ko ngayong umaga. Number 1, dahil po si Kristo ang ating burden bearer, siya po ang nagre-repurpose, nagbibigay ng kahulugan, ng redemption sa ating mga pain and suffering. Tayo po kasi on the onset, ang tingin lang natin sa mga problema, panggulo. Ang tingin lang natin sa mga problema, pampahirap. Ang tingin lang natin sa problema, hindi na naman, pasakita na ako na naman ng bengin eh. Naku, may paldan. Naku, tsaka saldak-saldak pang isama ka niyan. Kabayat na rugobyen. Pasensya na po, naglalatin na naman ako. Okay. Allow me to share with you a picture. Po, balot yan eh. This is a chicklet struggling to come out from his shell. Okay? So, yan po ay nakahatch na chicklet, papalabas ng kanyang shell. Meron pong batang lalaki na daanan niya. Pinanood niya. At habang pinanood niya ganyan, awang-awa siya dun sa chicklet na nag-stretch ng kanyang wing para ma-break yung mga shell at makalabas siya. In-stretch yung mga paa niya para lumaki yung butas. So sa awa po ng bata, dinampot niya yung itlog, kinrack niya yung shell. Alam niyo po anong nangyari? Nete. Ing sisi. Dagol na sisi ning anak. Nandiyan pa po ba tayo? Ang Diyos po, bahagi ng batas ng kalikasan, yung sakit, yung pain, yung struggle,
para mabuhay tayo. Andiyan pa po ba kayo? Dapat, kaya nga ako yung inahin, kahit mahal niya yung sisiw niya, putang mag-crack yung makanyan, ina naman tutuktukan na tipalwal. The mother hen will allow the chicklet to struggle because the chicklet needs that pain. Are we following? Para malakas siyang makalabas. Ito po sa ating mga magulang. No? Parents, let us not make life too easy for our children. Huwag mo natin masyadong gawing sobrang gaan ng buhay para sa ating mga anak. Nandiyan pa po ba kayo? No? Pahirapan niyo po yung mga anak niyo. Tatawa kayo eh. Alam niyo po, baliktad ang mundo eh. Basahin niyo pong Biblia. Sabi ng Biblia, God, discipline, chastise, training. Tatlo magkakamag-anak na salita po yan. God, discipline, chastise, training, the one He consider His children. Kapag itinuturing ng Diyos na anak niya ang isang tao, pinapahirapan niya, dinidisiplina niya, tinuturuan niya. Bakit? Kasi paglabas doon, magiging mabuting tao siya, yun ang magbibigay ng kaluguran sa kanya. Are we following? So kung mahal niyo po mga anak niyo, huwag niyo masyadong gawing sobrang gaan ng kanilang mga buhay. Kaya po din anak ngayon, anong kabaya? Na alam mo, madidepress lang. Alam mo, internet, magpakamatay na lang. Masyado natin silang pinamper. And hindi po tayo nagsisisihan kasi ganyan naman talaga ang mundong ginagalawan natin. Pansinin nyo na lang po, sa mga commercial sa TV, meron po bang commercial nag-i-endorse sa atin na mahirapan tayo? Lahat ng product na ibinibenta nila, para saan? To make life easier. Are we following? Lahat ng produktong binibenta, pampaganda ng buhay, pampagaan ng buhay, lahat ng commercial. Kaya ang tao, unti-unting nagiging ampaw. Alam niyo po, hindi pa rin nagbabago ang prinsipyo ng Biblia. Yung lahat po ng pinagdadaanan natin, masama man o mabuti. Sabi po ng Romans 8:28, all things, even our suffering, will work out for good to those who love God and are called according to His purpose. No? Sabi po ni Job, Job 36 verse 15, God teaches people through suffering. Meron po bang gagaling pa kay Job dito? Meron po bang best honor pa kay Job? Si Job na ang first honor pagdating sa kahirapan. Kilala niyo po si Job? Alam niyo po anong pinagdaanan niya sa buhay? Na sa loob ng 24 oras na wala lahat sa kanya, ari-arian, anak, ang natira lang sa kanya ay isang napakabait na asawa. Nasabi ng asawa niya, sobrang malas mo na, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na rin. Ay, pambihira. Ba't hindi ba nasama yung asawang yun? Ipag-pray niyo po na huwag kayo makapag-asawa ng ganon. Okay? Pero, si Lord po, alam niya ang kanyang ginagawa. Kasi pag naisama yung asawa, wala nang suffering siya. Kaya siguro sabi ni Hope, si Lord talaga tinuturuan tayo sa pamagitan ng pagsasuffer. Hindi doon sa nawala sa kanya, kundi marahil doon sa kasama niya. Ay, hindi, nandun sa pangalawa yon. Sabi niya, God teaches people through suffering and uses distress. Nakaka-stress niya siguro ito. Anyway, alam niyo po ba na kapag may pinagdadaanan tayo, even when you are not aware of it, God is directing your life. Ang sabi po ng Proverbs 16 verse 9, a person may plan his own journey, but the Lord directs his steps. Sa totoo lang po, ang gaganda naman ng mga plano natin eh. Wala naman po nagplano na wasakin niya o ipariwara niya ang kanyang buhay. Lahat po ng plano natin maganda. Okay? Wala naman nagplano sa atin na sabi natin, by the age 27, dapat magka-cancer ako. By the age, magsusuicide ako. Dapat naman. Wala ko tayong ganung plano eh. Lahat ng plano natin maganda. Kaya lang, bakit kahit gaano kaganda ang plano natin, hindi pa rin maganda ang buhay? Precisely because we are living in a broken world.
Yung mundong ginagalawan ho natin, sira, wasak, at makasalanan. Kaya paminsan-minsan, dinadatnan tayo ng masasakit na karanasan. Ito lang pong encouragement ko sa inyo, katulad ni Job. Alam niyo po ba na walang dumating kay Job na hindi muna hiningi ng permit kay Lord? Sabi po ni Satan, sasaktan ko si Job. Pero sabi ng Lord sa kanya, pwede mo siyang saktan at galawin yung lahat ng kanyang ari-arian, pero wag mo siyang papatayin. Ibig sabihin, walang pagsubok o walang anumang impluwensyang impyerno na pwedeng dumating sa ating buhay na hindi alam ng Diyos at wala siyang kapahintulutan. Amen. Amen. That is why, kaya nga po, napaka-importante na maintindihan po natin ito. Ano man yung mga plano natin, kahit gano'n mang kaganda yan, pagka minsan nagkakagulo, okay, ang agad po natin isipin ay ito. Ano ang ipinahintulot ng Diyos na kailangan kong matutunan sa karanasang ito? Sabi po dito, God likes to direct you through His Word. When we read and study the Bible, that will guide us, no? Kaya po sabi ni Job, balikan ko lang, 36 verse 15, God teaches people through suffering and uses distress to open their eyes. Okay? May gusto po akong ipakitang picture sa inyo. Another picture, please. Hindi po ako yan. Bagong gupit lang kami pareho, pero hindi po ako yan. Okay? Ano po ang tawag dito? What do you call this? Race horse? O naman, Brads, para kang dinig ko red horse. Anong tawag dito? Itong nandito. Braces? Naka-braces yung kabayo para hindi umangat yung ngipin ng kabayo, naka-braces siya. Nakarinig na kayo ba naka-braces? Sabi niya, anong tawag doon? Bridle. Very good, sir. No, ang tawag po doon ay bridle, sa Tagalog, bukadura. Para saan ang bridle? Hindi ho yan brace na pampaganda ng ngiti. Ha? Kahit may kasabihan tayong ngiting kabayo, hindi ho nilalabas yung... Para saan yung bridle? Para sa? For control. Para kung gusto niyang dalhin sa kaliwa o sa kanan, nakokontrol niya. Are you following? Imagine niyo ho, kayo yung kabayo na may bakal dyan. Pag hinila kayo pa kanan, susunod ka o hindi? Sa sakit, no? Sige. Tapos hinila sa kaliwa. Ang bilis-bilis ng takbo ng kabayo. Bigla siyang ititigil. Hihilahin. Imagine mo, dyan gano'n. Tukunan ka. Di ba? Minsan ho, God uses pain to redirect us. Ang lahat po ng kabayo magsabing, meh. Alam niyo po, sa totoo lang, in the same way, pain guides and directs us and often turn us into a new direction. Kaya po, huwag kayong magtataka kung bakit minsan kailangan pa natin dumaan ng mahirap na karanasan para magbago. Kasi kung hindi ka masasaktan, hindi ka makakapag-isip na mali pala yung tinatahak mo landas, kaya ka, bala mo kaya mo yan itang mas-scam ka, nung iya ka pa mes-scam, na kami, biyasa. Kailangan manasakit ka pa, bonggang-bongga kayong scam, bayo ka mabiyasang maningat ka rin pera. Are we following? Are we following? Okay, wag naman pong kabayo. Tao naman, tao. Okay? So si David din po ay nagkaroon ng mga maling desisyon. Maling desisyon na nagsimula sa pagnanasa, tapos yung ninasa niya, kinuha niya, yung asawa ng pinagnasa niya, pinapatay niya. In short, nag-commit siya ng murder, nag-commit siya ng adultery. Pero yung lahat ng maling desisyon na yon, nanganak ulit. Nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya ni David, nag-aaway ang kanyang mga anak, nag-rebelde laban sa kanya, until may dumating na propeta sa pangalang Nathan at nirebuke si David. At si David po, dahil maka-Diyos ang kanyang puso, hindi siya nag-rebelde, inamin niya ang kanyang kasalanan. Na yung mga kasalanan na yon ang naging dahilan. Bakit siya nahirapan? Basahin po natin, Psalm 119 verse 21, sabi po dito, my suffering was good for me, for it taught me to pay attention to your decrees. Ang sinasabi po ni David, buti na lang
naghirap ako. Dahil naghirap ako, nakapagbigay ako ng tamang pananaw, tamang atensyon sa kalooban ng Diyos. Another translation says that it is good that I have been afflicted. Mabuti sa akin ang mahirapan ako, that I may learn your statute, para matutunan ko ang kalooban ng Diyos. Alam po, ito madalas ang ipinaparanas sa atin ng Diyos. Sabi po ni C.S. Lewis, once said that God whispers to our pleasure. Kapag daw po natutuwa tayo, binubulungan tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos sa atin, anak, hinay-hinay lang sa chicharong bulaklak, ha? Baka tumaas ang kolesterol. Dahil bulong lang, hindi mo pinansin. Kain pa! Sabi po dito, God whispers to us in our pleasure, but shout to us in our pain. Potang masakit na katud, matas na kapresyon, masakit na kabatok, anang Lord kaya ka, yani nga manuan ko eh! Ako lang po yun, hindi sa Lord. But it says here, sabi po ni C.S. Lewis, na ang Diyos daw po ay binubulungan tayo kapag tayo ay nag-enjoy. Warning probably, but when we are in pain, God is shouting. Pain is God's megaphone. It never leaves you where it found you, no matter how bad the pain is or where it came from. God can use it to point you toward your purpose. Imagine niyo po, yung mga nag-aalaga ng tupa o kambing, yung mga nagpapastol, okay? Pag meron po sila nakitang tupa na parang nawawala na doon sa karamihan, napapalihis na, at malapit nang mahulog doon sa bangin, palagay niyo ho nung gagawin ng pastol, sisipulan niya yung tupa, sabihan na, psst. Psst. Palagay niyo, anong gagawin ng pastol? O kaya, kung may pangalan yung tupa, sasabihin niya, tupa 1, tupa there. Okay? Ano pong gagawin ng pastol? Isigaw pastol. Sabi niya, kasyas mabuntok! Ano? Di po ba yung pastol may pamalo? Dakal na dakal, I can only imagine yung gawa ng pastol. Okay, so. Andiyan pa po ba kayo? And sometimes, they have to inflict pain. Minsan kailangang sadyaing saktan para makuha yung atensyon at maibalik sa tamang daan. Ang Diyos po ang ating mabuting pastol. Amen. Kaya nga ho, ginagamit ng Diyos yung mga masakit nating karanasan para ibalik tayo doon sa purpose natin sa buhay. Doon sa tamang natin. Allow me to share with you another picture. Okay? Tadaan! Yan, grupo po ng mga kawayan. Ang gaganda po nila, ang tatangkad, ang kikinis, ang tataba. Yung mga kawayan po yan, sang araw, yung may-ari, yung magsasaka, lumabas siya ng kanyang bahay, may dala siyang itak. At pinili niya yung pinakamataba at nagsimula niyang putulin. Yung pinuputol pong kawayan, nagsisigaw siya, sabi niya, wag po! Wag po! Wag niyo akong putulin! Secured na po ako sa grupo ko. I love my life group. Malaming siyalo. Huwag niyo po akong putulin. Hindi ko siya pinakinggan na magsasaka. Pinutol din siya. Nung maputol ho siya, paano kaya yung boss ko? Mali sigurong gising. Bakit naisipan niya akong putulin? Eh may dahon-dahon pa. So ang ginawa nung magsasaka, kinalis niya, tinanggalan niya ng dahon. Nagsisigaw ulit yung kawayan, wag po, wag yung tanggalin yung aking mga dahon. Yan lang ang aking kagandahan. Hindi ho siya marinig nung magsasaka. Sabi niya, nabaliw na yata yung boss ko. Pinutol na niya ako ngayon, kinalbo pa ako, wala na akong kagandahan. Ang lahat po ng kalbo, magsabing amen. Okay? Makinig ho kayo sa akin. Yung totoong maganda, yung mga kalbo. Kasi wala na silang may tatago. Tapos hindi pa ho nakontento yung magsasaka. Pagkatapos putulin, pagkatapos kalbuhin, binaba sa lupa. Biniyak. Sabi nung kawayan, ala na. Pinutol na nga niya ako, kinalbo pa. Ngayon hinati pa ako sa dalawa. Nababaliw na yung amo ko nung ginagawa niya sa akin. Dahil di ko siya maintindihan nung amo niya,
dinampot ho nung magsasaka yung 2 pirasong kawayan, binitbit, naglakad sa may di kalayuan. Pagdating po sa sibol, itinusok niya yung unang bahagi. Pagkatapos, idinugtong yung pangalawa para yung tubig ng sibol dumaloy, makarating sa kanyang bahay at sa kanyang mga halaman. Pa naman ikaw yung moral lesson kanita. Dapat naman papalakpak na kayo eh. Ang bira. Naming moral lesson. Diba? Ibig sabihin, kapag tinanggal ka ng Diyos, kung nasan ka ngayon, may plano siya. Ibig sabihin, kapag may tinatapyas ang Lord sa iyo, ugali, personalidad, inihahanda ka niya. Ibig sabihin, when God breaks you, splits you, He is preparing you for greater use, for greater ministry. Amen? Kaya nga ho, yung mga taong masarap kausap, yun yung mga taong basag. Yung hindi sila nakadepende doon sa panlabas nilang kagandahan, na alam nila kung ano man meron silang kapansin-pansin, yun yung agos ng tubig na dumadaloy sa kanila. Na hindi sila, kundi yung Kristong umaagos sa kanilang buhay. Amen? Amen? Kaya ito pong pakiusap ko sa atin na pakiramdam natin, pinuputol tayo, pakiramdam natin, kinakalbo tayo, pakiramdam natin, binabasag tayo. My encouragement for you is this. Wait until God stuck you on the spring. Pagdating nun, yung lahat ng pain mo mawawala kasi makikita mong masiserve ang purpose mo at marami ang makikinabang sa pain na pinagdaanan. Amen? Sige po, palakpakan natin na matindi ang Panginoon. Ang sabi po ni Paul sa mga believers at Corinth who were experiencing the same discomfort and pain, sabi niya, now I am glad not because it hurt you, but because the pain caused you to repent and change your way. Ganun po talaga ang Diyos. Hindi naman po malupit ang Panginoon na gusto lang tayong saktan, na kaya niya tayo pinapadalhan ng problema. Hindi po. Kaya lang alam ng Diyos, magre-respond lang po kasi tayo kapag may suffering at pain. At madalas yun ang ginagamit niya para magsisi tayo at manumbalik sa Kanya. Amen? Pangalawa po, una, Christ being our burden bearer, He repurposes, no? Binibigyan niya ng redemption, ng kahulugan, ng pakay yung ating paghihirap. Pangalawa po, He uses suffering and pain to protect us. Ginagamit niya yung hirap, yung sakit na pinagdadaanan natin para ingatan tayo. Halimbawa po, alam niyo po ba na yung simpleng lagnat o sakit ng ulo, yan ay sintomas na merong mas malalang karamdaman. Okay? Kaya nga kapag hindi mo pinakinggan yung simpleng sakit ng ulo, eventually, it will lead to greater problem. Are we following? Kung hindi mo inalagaan yung simpleng lagnat, eventually, it will lead to a bigger problem. So ano sinasabi nito? Sinasabi nito kahit sa likas ng ating katawan, ay yung pain is a signal, is a gift from God that something is wrong. At madalas po, ang Diyos, yung pain na yon, ginagamit niya para ingatan tayo. At the first strike of pain, if you respond properly, that will spare you from greater pain. Nakakasunod po ba tayo? Kaya nga kapag sumusunod tayo no, sa mga magulang natin, sa mga leader natin, we have to understand that they see a bigger picture. Kapag hindi natin gusto mga desisyon nila, just bear it with them. Kasi alam nila kung anong mabuti para sa atin. At po na nakakasunod, magsabi ng Amen. Okay? Sabi po ng Job 36 verse 16, God is gently calling you from the jaws of trouble to an open place of freedom. Nung mawalang lahat ng ari-arian ni Job, nawala pati yung kumpiyansa ng asawa niya, nawala pati mga kaibigan niya dahil hindi siya maintindihan, doon lang po na-realize ni Job na talagang malaya siya sa panawagan ng Diyos sa kanya dahil Diyos na lang ang kanyang pakikitunguhan. Sometimes, we have to give up on a lot of people around us. Instead of pleasing people,
we have to please God. Nakakapagod po yun eh. Andyan pa po ba kayo? Pain in one area can keep us from having even worse pain in another area, katulad po ng binanggit ko kanina. Bagaman gasgas na ho ang kwento ni Joseph, babanggitin ko pa rin siya. Si Joseph po, nasa loob ng 40 taon, walang magandang nangyari sa buhay niya. Ibinenta siya ng mga kaibigan, kapatid niya, na-set up siya, napagbintangan siya ng rape, nakulong siya, kinalimutan siya ng mga kaibigan niya sa kulungan. Nothing seems to happen na mabuti kay Joseph for 40 years. But after 40 years, ang sabi po ng Bible, throughout those years, God tested the character of Joseph. And in the fullness of time, God promoted Joseph from prison to the palace. Nung nandun na siya sa palace, bigla, bumaliktad ang takbo ng kwento. Lumuhod ang mga tala. Bumaba ang buwan at araw sa makisig na pagkakatayo ni Joseph sa isang syudad na kinilala siya. Kung ako si Joseph, pagkakataon ko na para gumanti. Lahat ng nanakit, nagkalat ng hindi mabuting balita, naging dahilan ng aking paghirap, ikukulong ko sila. Papatayin ko sila sa maliliit na kurot. Buti na lang po, hindi ako si Jose. Let's read. Sabi po ni Joseph, Genesis 50 verse 20. Joseph is talking to the people who brought on his pain and sold him into slavery. Looking back at all that had happened, this is what he says about the pain he experienced. You intended to harm me, but God intended it all for good. Ganda ho ng puso ni Jose, no? Yung walang tanim ng sama ng loob. Walang bakas ng anumang pagbabanta. Walang madilim na ulap ng paghiganti. Ano po ang matututunan natin kay Joseph? God is doing the same thing with your pain. Hindi ko alam kung anong pain ang pinagdadaanan mo. Ito lang ang alam ko. Yung ginawa ng Diyos kay Joseph, pwede niyang gawin sa iyo. Your pain are simply preparation for greater purpose. Amen? When you get discouraged, sabi po dito, because you think everything you have experienced is for nothing. Potang feeling mo, bala mo yung ganang pagdalanan mo, alam mo, huwag po kayong madi-discourage. Kasi po sabi ng John 13 verse 7, where Jesus says, you do not realize now what I am doing, but later on, you will understand. Tiis lang po. Gora lang. Ibig sabihin, anong gora? Move on lang. Amen? Move on lang po. Kahit hindi natin naiintindihan, magpatuloy tayo because eventually, everything will come in by, and the Lord will allow us to understand. Amen. Amen. Lastly po, una, because Christ is our burden bearer, He repurposes our pain and suffering. Second, He uses our pain and suffering to protect us. Pangatlo po, embrace our pain and suffering like Jesus embraced the cross. Kung paanong niyakap ni Kristo ang krus kahit masakit para sa ating kaligtasan, yakapin po natin yung mga paghihirap natin. Because before you know it, God will send people into your group, into your family, into your life that needs so much the experience that you are going through right now. Hindi ho sasayangin ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan. Sabi nga, God will purify us through the fire until we are refined to perfection, reflecting the image of Christ in us. Napaka-importante po, sabi ni Apostle Paul, wag ho nating sayangin yung mga hirap na pinagdadaanan natin. Tatlong bagay po. No? Una, pahintulutan natin na bigyan ng Diyos ng redemption ang lahat ng kahirapan natin. Pangalawa, pahintulutan natin ng Diyos na gamitin yung mga hirap na yan para ingatan niya tayo. At pangatlo,
anuman yung sitwasyon natin, masama man o mabuti, yakapin natin ito. Dahil walang ipapahintulot ang Diyos ng masakit na hindi natin kakayanin. Allow me to share with you one last scripture, isang napakagandang pangako bago po tayo magtapos sa panalangin. Isaiah 46 verse 4. Ang sabi po dyan, I will still be the same when you are old and gray. I will take care of you. I created you. I will carry you and always keep you safe. Sinasabi po ng talatang ito, ano man ang pagdaanan mo, ano man ang sitwasyon mo, sino man ang harapin mo, huwag kang mag-alala. Kasi hanggang sa tumanda ka, hindi kita pababayaan. Hanggang sa pumuti ang iyong buhok, aalagaan kita. Ano po ang assurance na sinasabi ni Lord? Ako ang lumikha sa iyo. I will carry you and always keep you safe. Okay? Sige po. Palakpakan natin ang Panginoon. May I request everybody to please stand as I share with you my last illustration. Can we show the last picture, please? Ang mga ito po ay sequoia tree. Matatayog, matitigas, makikisig na mga puno. Isang araw nag-usap ang 3 puno patungkol sa kanilang mga pangarap sa buhay. Ang sabi ng una, gusto kong maging isang dakilang baol. I want to become the world's greatest treasure chest. Para yung lahat ng kayamanan sa mundo ay sa akin ilalagay. Sabi po nung pangalawa, I dream of becoming a mighty ship. Pangarap ko maging isang malaking barko ako na sasakyan ng mga maharlika at makapangyarihan. Samantala, yung pangatlo, nakatayo lang dun sa gitna ng dalawa, sabi niya, ang pangarap ko, sana wag akong putulin. At habang nakatanim ako dito, nakatayo ako dito, ituturo ko ang lahat ng tao na may Diyos sa langit. But sadly, all of them were cut down. Yung una, pinutol siya at ginawang sabsaban. Kung saan, kinakainan ng mga kabayo, kambing. Tuwing lalagyan siya ng dayami, sabi, hindi ito ang pangarap ko. The other hand, the one who dreamed of becoming a mighty ship, ginawa siyang fishing boat. Every time na mag-harvest sila ng isda, kalansan, nasasakit ako. And the other one was finally cut down as well. But he was laid behind some forgotten backyard in the darkness. And the time went on. The darling of heaven break in to human history. Kinailangang ibaba ang Mesaya at ipanganak sa lupa. Wala siyang silid na mapuntahan. Inilatang siya ni Maria sa isang sabsaban. Sabi ng sabsaban, masakit man, alam ko ngayong araw natupad ang aking pangarap. Mabilis na dumaan ang 30 taon. Si Jesus nangangaral, kinailangan niyang sumakay sa bangka at mangaral sa mga tao. Ang sabi ng bangka, akala ko buong buhay ko, isda na lang ang isasakay sa akin. Ngayon, natupad ang aking pangarap. Because the noble and the powerful is standing inside of me. Nung taon ding yun, ipapako sa krus si Kristo. Naghanap sila ng pinakamabigat, pinakamatigas, at pinakamagaspang na puno. Binalikan nila ang nakalimutang puno. At yun ang ipinabukat kay Kristo. At sa punong yun, ipinako siya. At habang nakapako sa puno,
si Kristo. Habang umaagos sa kanyang katawan ang dugo ni Kristo. Tahimik ang puno at sinasabi niya, matagal akong nakalimutan. Matagal akong binaliwala. Pero sa oras na ito, natupad ang aking pangarap. Sa buong kasaysayan, palagi kong ipapaalala na may Diyos na namatay sa krus na nagmamahal sa kanila. I don't know what you are going through. Come on, give God praise. Sabsaban, bangka, krus, lahat nangarap, lahat nasaktan. Pero nung dumating sa larawan si Kristo, natupad ang matagal ng pinangarap. Kaya pong lahat ay mukot manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapalaka po namin at dinadakila. Salamat po sa patuloy na pagtuturo ng inyong banal na Espiritu na akayin kami sa landas ng totoong kalayaan. Ang lumaya hindi sa mga pagsubok at problema, kundi lumaya mula sa mga maling kaisipan na binabaliwala kami at nakalimutan ng langit. Mahal mo kami, O Diyos. Magtatagal man marahil at parang hindi namin kaya, pagdating mo, gagawin mo magandang lahat ng bagay. O Diyos, aming Ama, sa tulong po ng inyong banal na Espiritu, akbayan mo ang bawat isa sa amin, lalong higit sila na nagtatanong, nasasaktan at gusto nang sumuko. Ibulog mo po sa kanila, O Diyos, sa iyong tamang panahon, gagawin mo maganda ang lahat ng bagay. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sama-sama po natin siyang sambahin. Let us appreciate God right now. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, dahilan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, dahilan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, dahilan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Sa pagkakataon pong ito, nais kong buksan ang altar at bigyan ng pagkakataon ang mga bisita po natin who came for the first time. Probably at the back of your mind, you are saying, sakto itang sasabihaning magsalita. Hindi po. Kasi sa totoo lang, walang aksidente sa Diyos. Dinala ka dito ng Diyos ngayong araw dahil alam niya kailangan mo itong marinig at alam niya ito ang araw na kailangan mo siyang tanggapin bilang yung Diyos at sariling tagapagligtas. Kapatid, marahil pagod ka na sa pinagdadaanan mo. Nandiyan ngayon ang Diyos at sinasabi niya sa iyo, subukan mo ako, ipagkatiwala mong yung buhay sa akin. If you want to make that, nais ko pong samahan kayo sa simpleng panalangin. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Sabihin natin, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Jesus bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Tinatanggap ko siya bilang katuwang
sa pagbubuhat ng lahat ng aking pinagdadaanan. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Simula po ngayong araw, sa Kanya ko lang isasandal ang aking pagtitiwala. Patawarin niyo po ako sa lahat kong kasalanan, sa mga maling desisyon, maling relasyon. Tulungan niyo po ako na pagsisihan ang lahat ng ito. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, at lalong higit, O Diyos, sa pagsusulat niyo ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Susunod po ako sa inyo. Mamahalin ko kayo. Paglilingkuran ko kayo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Thank you very much po. Pwede po tayong maupo sumandali. And I would like to turn this over to Pastor Ru. Praise God. Thank you po, Pastor William. Once again, can we appreciate the Lord for a very powerful and very beautiful word? Come on, palakpakan po natin siya. You know, always amazing when we know that God speaks to us. Amen? And today, naniniwala po ko na kinausap po tayo ng Panginoon. Amen? Sino po dito yung na-comfort? Sabi sa katabi mo, praise God, nandito ka. Ayan. You know, for me personally, and I'm sure for a lot of us, marami po tayong mga tanong sa buhay. Marami po tayong hindi maunawaan. And maybe some of you here, you're going through times like that today. Hindi niyo po maintindihan ba't nangyayari to. Naniniwala po ako ngayon, sinagot po yan ni Lord. Amen? May purpose po siya sa lahat na nangyayari sa ating mga buhay, and we know that it is for good. Amen? Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Alright, couple of announcements po before we go to our love offering and tithes. We are inviting, encouraging all our friends who came in for the first time to please join us dun po sa ating overflow area. Sa kanila po na may naisamang mga kaibigan, dalhin po natin sila sa overflow area. Nandun po ang ating link team to link them up to a life group. Nandun din po ang ating prayer team. Ayan, mga prayer leaders po natin who are there to pray for us as well. At sa mga kaibigan po namin na first time pong dumalo, meron po kayong gift. Ayan. Praise God. Amen. Parang hindi po kayo masaya. Hallelujah. So, meron pong gift, no? So, wag po kayong aalis ng church na hindi nyo po nakuha yung inyong gift. Alright, what else? Excited na excited po tayo because 3 weeks from now, we shall be having our Restore Youth Camp. Yay! Palakpakan naman natin si Lord dyan. Hallelujah. So, for the parents po in the house, no, or kung meron po kayong mga pamangkin, mga inaanak, and, mga kabataan po sila, let's all bring them to the youth camp. Like po naming sinasabi, no, we never underestimate the power of one encounter. And so, one encounter with God can change a life forever. And so, if we're believing that, let's bring in our children, our kids. Siguraduhin po natin na nandun po sila para maranasan po nila ng matindi si Lord. Amen. So, meron pa pong registration. You may wanna register them outside. Nandun po sila, Pastor Jaja. Tutulungan po nila kayo kung paano po magpa-register. Amen? Lastly, we are still in our 1-4-3 movement. Ayan, everybody say 1-4-3. Ayan. Ito po yung booklet. No? Ayan. Kung wala pa po kayong ganitong booklet, please grab one outside and have your 3 people listed down. Ayan, I hope by now meron na po kayong mga nailista dun sa inyong listahan na 3 taong gusto nyo pong dalhin sa Panginoon. No? Let us continue doing this and let's pray for this. Amen. And we will not stop praying for them. Darating ang araw, makakasama po natin silang mag-worship dito sa church. Amen? So please, kunin nyo na po yung booklet and then write their names down. Let's keep on praying for them. And let us be excited on how God will work on their lives. Let's read po sa Bible. 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Ang sabi po ng Bible, just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving. Amen. Sino pong naniniwala na kailangan din po nating mag-excel pagdating sa pagbibigay? This is exactly what the Apostle Paul is saying. Amen. As we are
passionate about being excellent in so many things, kailangan pagdating po sa pagbibigay, excellent din po tayo. Amen? Bow your heads, close your eyes, let's pray. Father, right now, we are responding to the call, Lord, to be excellent givers. And right now, God, we're doing this because we understand that you deserve only the best. And as we give to you today, Lord, may we give to you our best. Because, Lord, sa totoo lamang po, you really, really deserve it. Lord, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong katapatan. And right now, we continue to pray for the households who are faithful, Panginoon, sa area na to ng pagbibigay. I pray that you continue to protect them. I pray that you continue to bless them, Lord. At dalahin ko po, Panginoon, ang kanilang tahanan ay, Lord, it's gonna be a home filled with love, joy, filled with your presence. Lord, salamat po. This we pray in Jesus' name. And everybody said, amen and amen. Praise God. You may now give to the Lord. Hello, church. You are in for a treat. Are you ready? Buckle up. You don't want to miss this out. It's so easy. Everyone can do it. 1, 4, 3. 1, 4, 3 is all about sharing the gospel with love. Here are 3 simple steps. First, pray. Pray for 3 people you want to have a relationship with the Lord. List down their names on the space provided. We encourage you to pray for these 3 people every day. Intercession is a powerful tool of prayer. Second, prepare. Just like prayer, preparation is also important. We've created an acronym that is quick and easy to follow. FISH. Find ways to establish a good and sincere relationship with them. Invite them for coffee without necessarily talking about the gospel. Spend time with them to get to know them better. Help them even in simple ways. You don't need grand gestures. Praying for them is one way of helping them. Last, preach. Now that you have established a relationship with them, you can now preach the gospel of Jesus Christ. We can do this by sharing our What is Love booklet and by inviting them to our church-wide guest nights from July 9 to 15. Isn't it exciting? All life groups will hold their guest nights throughout this week. Let's do this. Make sure to grab your 143 after the celebration. Praise God. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Ang lahat po ng may natutunan ngayong araw, magsabi ng amen. Ang lahat po ng gumaan, magsabi ng amen. Ang lahat po nakahandang sumagupa, magsabi ng sila na. Alright? Ang pinakamagandang palatandaan daw po ng isang tao ay nakatagpo ang Diyos, maaliwalas ang kanyang mukha. So sa pag-uwi po natin, baunin natin ang kabutihan ng Panginoon at patunayan natin na totoo ang Diyos dahil nakikita siya sa ating mga buhay. Raise your hands and I would like to bless you with the word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless you with the courage to face your battles. The Lord bless your family with blessing and protection. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all God's people will say, amen and amen. Good morning po and God bless.